Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. So Pisces, first card, we have gossip. Ayan, mag-iingat kayo sa mga nakakausap ninyo. Kasi words spread fast. You know? May mga ibang tao dyan na maaaring kausap mo pa lang, pero yung pinag-uusapan ninyo, nakarating na sa iba. Diba? Ang bilis. Kasi po pwedeng kausap mo, nagsa-cellphone na. Hindi na makatiis na magkwento ng kung ano man ang inyong pinag-uusapan. Diba ganun ba? At yeah, be careful with what you say, with what you share with other people, and be cautious, no, sa kung sino ang kinakausap ninyo. Kasi you never know, diba, kung sino yung chismosa at chismoso dyan. Maraming marites na ngayon eh. Ang dami na nila eh. Kaya mag-iingat na lang kayo. So what else? We have luck. Ayan. So pwedeng meron kayong sikreto. Okay? Maaaring kaya kayo nagsisikreto kasi alam ninyo, aware kayo na yung mga tao sa paligid ninyo ay mga marites at marisol, 'di ba? So kaya siguro talagang wala kayong sinasabi or limitado ang sinishare ninyong impormasyon. You are just keeping those important informations as secret, no, doon sa kanila. So that is good. O puwede rin naman na meron ng ibang tao dito, baka merong sinisikreto sa'yo. Maaaring may mga tao diyan sa paligid mo, 'no, na merong hindi sinasabi sa'yo. What else? We have, belief, alright? So yung belief na 'to, this could be, nagiging self-limiting belief. Baka ano pa 'to, parte pa 'to ng kunyari tradisyon ng pamilya, 'di ba? May mga pamahiin, paniniwala. So, yeah, you need to examine that sa ngayon kasi baka napapansin din ninyo na dahil sa paniniwalang ito, dahil sa pinaniniwalaan ninyong ito, maaaring lalo kayong hindi umaasenso. Maaaring dahil diyan kaya kayo na yung parang nagkaroon ng stagnant energy. Baka na-stagnate na kayo kung nasaan kayo ngayon. Maaaring you've been there for quite some time na hindi kayo umaangat sa buhay dahil sa paniniwalang yan. So, yeah, that's right. I-examine ninyo kung anong klase yan, ano nang nagaganap, kasi maaaring lumalabas na limiting belief na to para sa'yo. So, adventure, be open to new experiences. This could be a advice para sa inyo. You know, na maging bukas ka sa mga bagong pangyayari, bagong experiences, kasi maaring dito mo madidiscover sa pagsubok, no, ng mga bagong ganap, sa pagtatry ng mga bagong strategies or pagpaplano ng mga hindi mo nakasanayan, eh baka dito ka aasenso. Baka dito ka aasenso, dito ka aangat, mga ganyan, no? O pwede rin na travel ito, no? Baka mag-a-adventure kayo. Baka ito yung mga dreams ninyo, travel dreams ninyo. Baka yun ang gagawin ninyo sa ngayon. So what else? We have joy. Enjoy the little things. Alright? Kasi yung mga maliliit na bagay dyan na nag-unfold sa buhay mo, they are just as good as the big ones, di ba? Kahit maliit lang na bagay, simpleng bagay lang yan. If you are going to focus or put your focus and attention into it, yan ay makakapagpasaya sa'yo. Okay? Ma-appreciate mo din yan at baka masabi mo na, oh my God, diba? Simpleng bagay lang, pero wow, may impact. Diba? Kasi lahat nga ng bagay may purpose, diba? Lahat may dahilan. Kaya kung pwede kang mapasaya ng malaking kaganapan sa buhay, 'di ba? Gano'n din, yung mga maliit na bagay, mapapasaya ka din niyan, ma-appreciate mo din 'yan kung
ifo-focus mo or ilalagay mo yung focus and attention mo sa bagay na yan. So, what else? We have self-care. Alagaan mo ang inyong sarili kasi baka mamaya, diba, sa sobrang busy ninyo, nakalimutan nyo na hindi nyo na pala nagagawa yung mga healthy regimen ninyo, hindi na ninyo nabibigyan ng maraming oras, no, ang sarili ninyo, hindi na nga siguro kayo nakakakain ng maayos, maaaring nalalagpasan na kayo ng oras ng pagkain, or alam mo yun, maaaring saglit na lang ang tulog ninyo, yung gano'n, kasi marami kayong iniisip, maraming ginagawa, maaaring gano'n. Kaya, take care of yourself. No? This is the time that you need to pay attention to your well-being. Okay? Baka mamaya, ang iba sa inyo nakakaramdam na ng mga physical discomfort. Ano? Kaya may panawagan na sa inyo dito na it's about time na for you to care for yourself. Diba? So, yun. Alagaan mo yung sarili para lagi kang malusog, lagi kang malakas, and you will be productive sa trabaho mo. You have clear space for positive energy. Okay? Baka nararamdaman mong may mabigat na enerhiya around you, sa surroundings mo. Kaya tama yan. Mag-clear ka ng space, mag-smudging ka, mag-declutter ka ng space mo, yung mga ganon, no? To protect your positive energy, no? Para matanggal mo yung bigat na nararamdaman, yung mabigat na energy or negativity, no, around you. So, we have protection. You are protected. Okay? Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. No? You are divinely protected. The universe is, full force ang pagpoprotekta sa'yo, pagagwardya sa'yo. Kaya wala kang dapat nakatakutan. We have epiphany. Cycles repeat until the lesson is learned. Okay? Kaya, yan, mafe-feel mo yan, na parang merong mga parang karmic cycle, no, na sitwasyon yan na parang pabalik-balik, diba, paulit-ulit, napapansin mo na, teka lang, parang naranasan ko na to dati, diba, tapos ngayon, eto na naman, meron na naman ako nararanasan na ganito. So, you know what, kapag na-address mo na yan ng tama, kapag napulot mo na kung ano talaga yung lesson na dapat mong matutunan from that situation, huwag kang mag-alala. Kasi that's it. No? That's the end of it. No? Hindi na yan babalik sa buhay mo. So, we have eccentric person. Ayan, kalma-kalma lang, no, Pisces? Kapag merong eccentric person sa paligid mo. Kasi, ganun talaga. We just need to respect each other's uniqueness. Diba? Kasi, maaaring hindi kayo magkaintindihan ng taong ito. May sarili din siyang mundo. Meron ka din. Kaya, respeto na lang. No? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.